Ang sa Sarbunan. I just want to have a confession. I don't have any prepared talk or prepared speech for this occasion. My way here, ang iniisip ko sana ay magkaroon tayo ng meaningful conversation. So, let's engage in a talk. You may ask question, anything, perhaps not concerning police ministry. We can talk about one country. That's what I'm doing right now. I'm part of the movement, helping our nation in our national transformation program. I was challenged by the chairman of the PCEC and the national director. I met them in Singapore last year, and they challenged me to lead the movement for nation building. Which I'm raising that right now. So, kung gusto nyo, we can talk about, I can give my perspective, what is happening to our country right now. It's one of the things that I really, passion ko yan. Even as we pray for our country. Another thing, siguro sa international scene, I've served the United Nations before, about what the deputy, maging acting commissioner ko sa UN, with me, under me, were the teachers from 44 nations. So, hindi ko yung naging exposure. So, kaya sabi ko kanina, even yung text yan. By the way, nangako ko talaga ako na pupunta dito. Si Pastor Noel is our, sila ang aming family pastor. Maliliit pa yung mga bata. Pupunta siya every Wednesday sa bahay. Tapos, meron pa kami mga ginagawa niyo pa ng mga artwork yung mga anak namin. Kaya na-graduate na ulit anak namin. Yung huli-huli natin ang lalaki niya, yung nag-bar exam, natapos na bar exam, si Paul. So, patuloy niyo pong panalangin kasi chinag-chilag na yun. Na maging gracious yung mag-check niya. Praise God. Kaya, kaya sabi ko kay Pastor, tapos dinext ako ni Pastor Jun, of course, okay, ni-remind mo kung last day na pala, next week pala ay graduation na. So, kaya salamat sa Diyos. At actually, regular staff meeting ko namin every Tuesday, yung bago namin to Christians for Nation Building. No? So, we decided to move it to another time kasi natatapos yun hanggang alas 12. So, from Ortigas, kung mag-travel ka dito, maalangan ka pa. So, kaya salamat sa Diyos, so nandito tayo. So, we have actually option number 1, we can have an engagement, conversation. You can make a comment, I can give my own comment also. You can ask questions, or probably then at the end of my, siguro ilang minuto mo ba ito, Pastor? Sige. So, tapos siguro, the modules that get studied about us, the four of us, I can share some mga backstories or behind the scene, something perhaps that we were not able to capture in the module. Kumbaga sa, di ba, may mga ganyan na behind the scene, yung shooting, tapos di ba, may mga ganun sa movie, pinapakita sa dulo, tapos natatawanan na lang sila Jackie Chan, sila, tama ba? Bloopers. Jackie Chan pa kasi tayo eh. So, anyway, so mamili ho tayo. Gusto Q&A tayo or both? Both. Sige. So, sister, sino po yung nag-testimony? Salamat sa testimony nyo, no? Saka sino po yung isang Brad, no? So, siguro, you have the privilege of asking any portion doon sa istorya na gusto nyo ng backstory or gusto nyo na behind the scene, what happened. So, sister, baka meron kayo na gusto itanong doon sa module na hindi na-capture ng pagsusulat. Later na lang po. Meron po? Later na lang. Later. Pastor tayo. Ako sir, more testimonies po siguro sa mga na-encounter dito para maging inspiration din namin. Okay. Sige po. Testimony. Did you know na I almost resigned from the service. The earliest time that I thought of resigning from the service was when we were about to graduate from BMA. So I graduated in 1987, but months before my graduation, I was contemplating on resigning from the service. Immediately after graduation.
Why? Gusto ko maging full-time missionary. Ang pangarap ko ng dalawa maging abogado o maging missionary. Kasi lang ako sa simbahan Kami laki sa Sunday school. Ito nga mother church namin ito kay yung daughter church niya sa Signal Village. Nakita sa Sunday school. So nakita ko yung parang maganda yung pumunta sa mga tribo, mga gano'n. Yun yung ano. Kaya biniro ako one time, nasa Mindanao ako, retired na ako. Sabi niya, kinuwento ko sa pastor doon. So sabi niya, pwede ko magiging missionary sa Tawi-Tawi, sa kaya lang, parang kung magiging missionary, tignan mo, may security ka. Ang-joke lang na ikaw, kaya naman nagbigay ng security sa akin. So I almost resigned from the service. But because of this one missionary, by the name of James Cativo, I know that we've heard of him from siya sa IBCF, na campus ministry mo yun, di ba? So, kung nalaman niya yun, kasi doon sa PMA, nag-minister ng campus crusade sa Kasila. Then he wrote a long letter sa akin, discouraging me from resigning from the church. Ang sabi niya sa akin, you can be a missionary wherever you are. You can be a missionary. So, pinag-pray ko, o nga naman. So, I did not resign. And yet, after graduation, I was asking God, Lord, dito ba ako talaga? Alam niyo yung kanta ni Kuri Desma? Dito ba? Pastor, paano mo na I was asking that, I was singing that song. I mean, in my mind, Lord, dito ba ako talaga? Dito ba talaga ako? So, I don't know, of course, God, in His grace, in His mercy, just allowed me to go through the process of navigating the service. So that was 1987 when I graduated. I joined the Special Action Force. The Special Action Force, PC pa kami nun. Part pa kami ng Constabulary. Diba? Kaya tayo ay PMA nga. So, sa SAP naman, may doon kasi mayabang mo ang SAP Kasi yung yabang ko positive yun Kasi pag special unit ka, tapos wala akong yabang, ano lang na maging special unit, diba? So for you to be able to develop that courage, that positive na yabang, you needed to complete all the mandatory trainings. So, dyan mo yung SAP Ranger, tapos airborne, tapos scuba diving, natapos ko lahat yan, skydiving. Ako, skydiver ako dito sa Meta, tumatalong ako dyan pag Independence Day, kung bata-bata pa ako, no? So, sa kasama namin, hindi bumuka, doon siya sa breakwater na ulo. So, yun yung experience ko, no? Tapos, I finish yung, nakita niyo yung close water battle, gano'n. So, ang dami ko yung yung mga, ang tawag namin ito, pong-korundong, mga accoutrements, no? Kung ano yun, Rangers, scuba, etc. Pero, ang hindi ko nakita ng lahat doon, ang first mandatory training namin was Ranger. Hindi kami makakapagsuot ng black beret kung hindi kami And, sad to say, I was accidentally shot by my classmate. I don't know kung na-capture yun sa module. Na-capture yun, no? So, pero yung behind the scene mo doon, siguro hindi kinapture yun. At yung behind the scene doon, ba't ako nabalhin? Isolation phase ng SAP Ranger Force. Kasi sa isolation phase, papatapangin ka. Kasi para makagraduate ka sa Ranger, dapat may enkwentro ka. Actual na magbakan. So, ang gagawin sa mga estudyante, papatapangin kayo. I-isolate kayo sa isang lugar. Hindi kayo makakalabas isang buwan. Parang manok, di ba? So, nagsasabi tayo. Joke lang. So, parang gano'n ang sinabi sa amin ng trainer namin. Parang kayong mga manok, bago kayo isabo, bakit, no? Pero gano'n ang lingwahe ng trainer Kaya, pinaka-capture ko lang po. Isang buwan yun. Yung mga fourth week na ata nun, na ano na kami, iba pa ko yung survival. Ang survival training naman namin, pinababad kami sa ilog. Tapos bahala kayo kung paano kayo magbuhay doon. Tapos nakabantay sila doon. Siyempre, nakakatulog naman. So anyway, going back to the story, tumakas kami, hindi Mau, class ka. Nasama si story si Mau, di ba? So, hindi niya alam to. Tapos, di ba akong classmate? At ang ginawa namin,
ko sa bahay ng isang assistant instructor at nag-inom kami. So, all the while, siguro nakita niyo mga istorya, talaga, sabi mo ba? Pero yun, nag-inom kami. Ang term namin doon, naburyong na kami. Buryong, bored. Diba, buryong is a design term natin. No? Parang gano'n. So, nag-inom mo kami doon, at isang kaklase ko, siyempre, pag inuman, merong pulutan. Tama ba? So, madulas ang kamay. So, kinuha yung 45, below that, tapos yung practice ko kasi nyo yan eh. Para daw, naka-ready ka na. Tapos nakalog, binababaho yung trigger. Yung hammer, sorry. Pagbaba ng hammer, nagtulas. Pumutok. Pagputok niya, nagtanong pa ako, sino tinamaan? Hindi mo pala mararamdaman. So, ako ang tinamaan, pumasok dito, yan, lumabas sa kanila. At, tinamaan yung buto. So si young officer, full of hopes, full of dreams, full of aspiration. I was ready to conquer the world after the beating from PA. And I was I always graduated from that time as a ranger and ready to fight and prove myself worthy to be a soldier of the Filipino people. But book ko na tapos lahat ng pangarap. So, you know, from Camp Castañeda in Silang Cavite, I was brought to a hospital sa AUP, sa Secretary. So, binigyan ako ng first aid, tapos binigyan ng splint, kasi tinamaan yung buto. Yun ang splint, no? Para, kaya lang yung paglalagay ng splint, dapat sinalurin yung sako. So, pang-bago yung kalsada niya from Tagaytay to Santa Rosa. So, dahil bago-bago yun, so mali ang paglagay ng split, sa bawat lubak, ang sakit. Grabe, ginam kasi pa ako na gano'n. So, talagang sumisigaw ako sa pain. Tapos, ni-recite ko lahat ang Bible verse na natutunan ko ng bata ko. Naubos. Hindi ako nakarating sa Bilo na hospital, naubos na lahat ang Bible verse. Kaya pag sa mga bata kausap ko, kabataan, you try to memorize as much as Bible verses as you can because you'll never know when you will need those Bible verses. Yeah. Especially in times of trials. It's only the Word of God that you will use to strengthen you, to fight back against the enemy, against the attacks. So, ganun yung nangyari sa akin. Pagdating ko sa ospital, sige po. Pagdating ko sa ospital, alam nyo, itong doktor, imbis na encourage ako, di tinanong, ano ba to? Sabi mo na ako kasi, yung dinadala yung mga battle casualty. Ano ba to? Nurse. Sabi mo gano'n. Accidental mo yan. Akala ko naman, battle casualty to. So, parang katuloy ako, second class citizen to. Tapos, ang sabi niya pa, nung ino-operahan na ako, bago operahan, Pinyente, ano ka ba? Hindi ka palaban, tama agad. So, yung ikaw na down ka na, nakakatsyamang ka pa ng doktor, hindi ka palaban, tama agad. Where was God that time? You know? Yung mga panahon na yun, I felt the presence of God. I was asking God, Lord, parang si David, di ba, when he was I poured out everything. First, at the end of the day, hindi ko to, I was begging, give me another chance. And in that moment, I was asking for the Heavenly Father's intervention. I felt that through my earthly father. Yung tatay. Ang tatay ko is a retired Master Sergeant at the time. So, he accompanied me all throughout sa hospital ko kasi, nandun lang yung pako na gano'n, naka-traction lang, yung nakatali ko para ma-stretch. Doon ka na lahat, doon ka na yung personal needs mo, doon na lahat. Can you imagine? Young, dashing, supposed to be, na talagang pinyente na
full of hopes, dreams, and spirit. Tapos nandun ka sa hospital, sa kama naman. How long? Wala. No thoughts about yan or movement, BOC, MBK. Wala pang lahat. I thought that was the end of my Career. Kaya nga, lumakas na naman yung tanong, dito na ba ako? Dito ba? Dito simula ko lang, tinamaan na, dito na ako talaga. My dear brothers and sisters, it was my earthly father who journeyed with me in one of my trying moments of buhay. Yung father. Kaya galing, Master Sergeant Manuel B. Hindi ko makakalimutan niya. So, kakantahan niya ako ng hymno, so, masabi ako ng Bible, tapos he would always press my shoulder. Hindi ko nakakalimutan. Ano yan, sa medical explanation. Every time you touch the shoulder of somebody, nakakalimutan ko yun. Eh, bata pa kami palagi ko yung ginagawa. So, it was my earthly father. I found the presence of the Heavenly Father. He used my earthly father. Minister. Tapos, pag-wait niya kasi pansit, so nagaya na namin siya. So, dadala niya ako ng pansit, sagi. So, yun. Hanggang, ito po, the positive side naman. So, siyempre, ito naman mga kalokohan ng doktor, padala niya ng mga nurse na magaganda. Alam mo naman, di ba? Para makalimutan niya yung depressed. Siguro nakita na ng doktor. Malapit ng matipress ano na to. So, padala niya ng mga so, kaya yung mga ang tawag mo ito, so, kasi kailangan lilisin niya, di ba? Aba, habang tumatagal, gumaganda na. So, this is mga, alam niyo yung story na, kasi minsan akala natin pagka-music tayo sa Bible, na wala na yung human interest na, di ba? Pero, ito po, buhay ng Panginoon. Tapos, mahilig ako sa musika, gitara, gandang guro ko. Alam niyo nung nandun ako, I was led by the Spirit to compose a song. Gumawa ako ng kanta ron. Ang title ng kanta, it's about the second coming of our Lord Jesus Christ. Magahari na. Tapos medyo marunong ako ng konti sa notes. Dahil nakaganon pa lang doon, hawak may gitara. Nagpabilay ko ng musical, ginawa ko ng 4 voices. Gugut lang. Yung wala So, tapos, fast forward ko, paglaya ako doon, nung dumaling na ako. So, pinatugtog ko doon sa kung binato yung papel. Tapos, ano ba naman itong pangit ng areglo. Pero maganda sabi niya yung melody. Yung areglo lang ang pangit. Ano ba naman ako? Di ba? So, hindi naman ako talaga musikero. Pero, miracle happened. Alam mo miracle doon? I was begging God, Lord, give me a chance. Give me a chance. Look at me. Look at me. Give me another chance. So, nung nakasaklay na ako, nabaril ako August. So, November, nagsimba na ako, may kapilya ko doon sa Biluna. Tapos, maliit doon, pag-gentle, ibang mga ganun. So, doon, katabi niya yung word by ko, yung natopa ko. Minsan, pagdadaan ko, parang, ano lang, may sisigaw doon, dapa! Anyway, meron po silang Christmas kantata. Yun ang Christmas kantata, yung musical po. Sinter natin sa ano. Tapos, ang haharanahin nila, yung mga pasyente, sumali ko. Paano ba? Di ba sasali lang? Parang malibang ka ba? So, practice, nakakats ako. Tapos, maiden performance ko namin, December 27, may auditorium ang Biluna Hospital. Mind you, tinanong ko, paano ka? Kasi sa auditorium nila, pwede akong wala, pwede akong nandito.
Hindi, basta dalawa yung entrance, sa doon, sa dito, yung Rogers, yung Cortina, doon ako sa kabilang dulo, hawak-hawak yung likod na, tinanggal ko yung crutches ko. Di, tapos tumugtog na. Siyempre, ang hindi ko sa Diyos, Lord, give me another chance. Give me another chance. When I removed my crutches and held the back of the one in front of me, I followed him. Ang sakit talaga. Tumutugtog. Hanggang nakarating ako. The rest is history. In the next more than 1 hour, I was with them, singing, dancing, and praising God. Sabi. So, wala pang BOC ko. Wala pang core, wala pang idea. It was just, talagang, nagtatanong pa lang ako personally, Lord, dito ba ako talaga? Dito ba ako? And, fast forward, nakita ko ng doktor. Asan yung crutches mo? Ayoko mo sabihin sa kanya. Hindi mo sila naniniwala sa aniling na So, asan na? Dok, magaling mo ako. Ako, hindi pwede yan. Pagka natapilo ka lang niya, mas malala yan. So, nirelease niya ako. Then, natataw sa lahat. Meron sumunod. Airborne class. Airborne. Una, binigyan mo na ako ng special na test vision. So, pwede na ako. Special test vision naman ako. Namatay naman mo yung sa tropa ko. That's why I saw this book. Ito yung devotional book ko na I dedicated dito sa sarhento na. Kasi yung sarhento na yun, makiklear kami ng mga maliit na hill. Pinagsa kami ng nagbubuhang liwayway. SOP sa amin, i-clear dapat yung So, pag ganun, sabi niya, sir, ako nang mauna. Pinasamahan ako ng mga veterano sa gera, lahat. Kasi na dahil hindi pa ranger ko sa class namin. So, may kalang siya nauna. Tapos, may sunod, tapos, ako na. Pagpunta doon, sumigaw siya. Sir, tapa! Ang kalaban. Ang dami ko nakikigil ng bundok. Parang chance yung tawag ng bulagaan. So kami lahat nakatapa. The first body fire of the enemy, he was hit. He put below the vehicle. He was 1 to 2 inches. Tapos magpakan kami, magpakan. Tapos may kalaban. Siya, sir, gusto pang mabuhay. So, yung first years ko, observation, it was actually filled with parang the more that I was asking, dito nga ba napasok? Parang gano'n, di ba? So, nabali ako ng taklasan. Tapos parang nag-graduate ako, nag-radio ko, nag-test mission ako, namatay naman yung assistant leader ko. So, parang, yun yun, of course, at the hardest part ng trabaho ng isang sundalo, pumunta ako doon sa bahay ng isis niya. That's the hardest part. When I broke the news, una-una, yung presence ko pa lang doon, ba't kayo nandito? Ganun agad yung isis. Meron siya agad nung sinabi ko na, of course, nandito na yung Iraq, official ka, pinabayaan mo yung ano. You have to understand. Kasi gano'n naman. Tapos ilang pa yung bata, so parang, kung di ko makakalimutan yun. So, wala pang BOC. I was asking God, di ko nga ba? So, praise God, yung musika na nagawa ko, fast forward, pag-aral ko tayo sa Estados Unidos, sa Cambridge, tapos, may nandito akong Pilipino doon, nagmamasters ng conducting, bata. Sabi niya, kuya, kasi natulungan ko siya siguro sa, di ba nagkwento mo may kanta ka? Gusto mo aregloin ko? Sige ka. At, sabi niya, kuya, magpapa-concert ako sa Phil Am Live. Dito, di ba? Di ba kinikip, di ba? Dati kasi mga concert ko ano. Kaya sabi niya, pagsasamahin ko, yung Philharmonic saka yung pop music. Tutugtugin yung kanta mo. That was 2012. Na-compose ko yung kanta ang 1987. 25 years. Tama ba?
Kaya pagdating mo ng concert, sikatuhin mo banda nun eh. Pero nakafocus ako doon sa ano yung mga yan. Then tinawag niya ako, sabi niya, the next song that will be played and sung, this was composed by police officer. So yun, tapos, grabe, the way he interpreted my composition, ang interpretation ko kasi ng maghahari na, kung dumarating na si Christ, alam mo yung Hallelujah chorus, tapos parang gano'n. Tapos talagang kumakanta lahat yun. So, nagagay siya ng choir, tapos kinanta yun. Tapos, nakapalig by Philharmonic Orchestra. Grabe, heavenly. Sabi ko na, Lord, grabe, praise God. Praise God talaga. Ay, Pastor Noel. So, hindi nyo naman. Kaya, hindi nyo talaga ako alam eh, na kung ano yung nangyayari sa buhay natin. May connect, di ba? So, yun. So, pigil mo na ako doon. Mahaba na. Alam mo, mas mahaba talaga yung mga behind the scene stories. Eh. Pero nandun ho yung human interest. Kadalasan na nakikita na lang natin, di ba? Yung sa dulo, yung maganda na. Pero hindi nakita yung struggle ng mga characters. How I struggled. How I was really praising God. Dito nga ba ako? Dito nga ba? Kasi, pwede ako mag-full time sa akin. Only to find out, sinama ko kami ng Bread of Life Ministry sa prayer study tour sa South Korea. Siguro nakapagdala na ako dito. Diba, makain sila, maano sila sa prayer. So, then, ito, ang galing ng Diyos. On my 38th birthday, we were standing, before us, we were standing yung 38 parallel. 38 parallel, ito yung the one that is dividing the world in South Korea. Tapos nandun ako kasi ito, puros panalangin, aral ng Bible, parang it dawned on me na sinagot ng Diyos yung tinatanong mo ba, dito ka pa nga ba? Hindi mo nakikita lahat ng nangyayari. So parang doon ko na-realize, bakit pa ako nagkaganito dito? Dito pa lang ako tinawag ng Diyos. Dito ako tinawag. That time, ang core movement ko ay simula na yun. So, my dear brothers and sisters, yung mga characters dyan, yes, pinakita din yung struggle nila sa isa. Pero makita niyo po much deeper yung pinagdaanan namin. Servisyo, bago-bago na ho. Kasi nung una, yung dalawang yung brother boy, kaya yung experience ni brother boy sa akin yun. Yung first came to me, pinagtatabuhan ko yan. So, alam mo naman kasi sa amin, machismo ang kultura, bravado, pagka nakita ko yung nagbabasa ng Bible, nagdadasal, para sa you will be perceived as a weak leader. Tapos here comes Brother Boy Manuel, si pastor ni missionary na sige, sabihin mo ang dami ka. That's of course, nagsimula namin ni Brother Boy, then, later on, when we were bringing the word of God sa kapwa namin pulis, talaga kung pwede lang itabuhi kami. At yung mga seniors namin, ano naman nagagawa niyo? Dasal-dasal na naman kayo. So, bakit hindi ka marunong umabot sa kalaban? Bakit hindi ka marunong mag-imbestiga? Bakit hindi ka lahat ng klase na mockery, ridicule, laughing stock ka, nakuha ko na. Ako personally. Kaya lang, dito ko tinawag. Kaya yung istorya na dito ba? Dito ba? So what? Tinawag ko ng Lord dito. Tinawag niya ako dito. Kumakin mo, tawanan mo. At then, Diyos mo ako. Pero, nangyayari na yung mga pag nagre-reflect na ako. Pero habang nandudog ka, tinatawanan ka, ang tao ka rin di ba? Parang ito na naman. Kahit nga general na ako naging regional director ako, ang joke nila
kailangan pala dasal-dasal para maging regional director. Tama sila. Akala mo, tinyente lang ako kakansuan. Hindi naman general, kinakantsuan pa rin ako. Kailangan pala, bigla pang naging 2-star. Wala, kailangan dasal-dasal talaga. Naging 3-star pa, talagang naniniwala na sila. Pero ang ano doon, kaming apat, mga behind the scene, nag-usap din kami na we really have to capacitate ourselves. We really have to develop our competencies. We really have to show our colleagues, our bosses, that as Christians, we are at par with you, and maybe not just at par, we're even better than you. Yes. All of the project. Amen. Ano yun? Kaya what we did, we studied po talaga. Mag-aral kami, si Captain Tubos, eventually naging attorney Tubos, di ba? Si Brother Bong Durana, may PhD yun. Kami, ni Brother Mark, nag-masters kami eventually sa mga prestigious schools. Not to brag about it, but the point is, ang message po namin sa kapwa namin Kristiyano, don't tell them or don't show to them, just because you're Christian, you will be mediocre in your performance. You will be, attributing everything na, baka na, no. Yun ang message. In fact, ako personally, ang model ko is si Daniel and David. David, the way he was described in the Bible, he shepherded his flock with skilled hands and pure heart. Skilled hands speaks of competence. Yes. Excellence in work. Now, pure heart speaks of integrity. Diba? So, magkasama palagi. That was the message that we si Daniel, the way he was described, he's a trustworthy man, he's neither corrupt nor negligent. Same thing. Competence and character, they should always go together. Sana po yun yung dali nating message na kasi ang unang kritisismo sa mga Kristiyano sa PNP, simula nung naging Kristiyano, nandun na sa gilid-gilid na lang. Kaya kami mag-excel kayo. Tignan yung huling kapatiran natin, si Renel sa Baldica. One of the most outstanding. In fact, kausap ko po siya ngayon, sir. Ganun ba? Yeah. Most outstanding Filipino. Yeah. Si kapatid natin, si Jonathan Pampito, most outstanding Filipino. Si Brother Bob Durano, mga outstanding po yan. At mga awards niya. Why? Kasi po talaga, ang challenge natin sa kanila, let's show to our organization that as Christians, after all, we are instructed by God to let our light shine. Amen. That they will glorify at diba? So, yun yung So, kaya yun yung napag-usapan ko namin. So, non-stop po pag-aaral namin. At itong ginagawa nito, naging bunga rin po talaga ng matinding panalangin. Kasi naniniwala ko kami ng continuing education. Yes. Wala akong katapusan ang pag-aaral. Huwag natin sabihin, matanda ka na, tigil ka sa pag-aaral. Di ba? Yeah. I'm doing my own personal Of course, nag-enroll pa ako ngayon. Kaya lang, tinamaan ng COVID. Nag-PhD sana ako. So yun lang na hindi ko na natapos. Pero matuturo ako ngayon sa Ateneo Graduate School. They invited me to teach sa Ateneo School of Government. So, ang agreement, ayusin na lang kung ang module na. So, So, siyempre, para makapagturo ka, kailangan ka mag-aral. Kaya napakahalaga nito, itong ginagawa natin. At natutuwa naman ako yung testimony, tapos yung kwentuhan natin kanina, talagang nagustuhan nyo naman mo yung nagustuhan nyo na sense na talagang hindi lang mo kayo pinilit, di ba? At pag kayo manunod, kung nagsimula kayo ng ilan, tapos konti na lang, marami yata, mataas ang batik. The same. Wow, ang galing nyo. Most of the experience, di ba? Magsisimula na ang daming numero, mahigit 50% ang hindi nakakatapos. Hindi ko nakakain yung nagtuturo sa akin. Ako sa'yo. Alam ka natin.
So, siguro yun muna yung haba, yun sa behind the scenes story lang. Ang haba na, no? So, kung muna tayo, tigil tayo doon, then let's get a meaningful conversation, discussion. Amen. Napakaganda po ng testimony ni General Cesar Benan Ginag para po sa scene behind ng DOC. To God be the glory.